Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, komentaristang walang inurungan, walang kinakatakutan, komentarista nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epipanyo Labrador! Magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po ang inyong lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Sa ating magpapatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok ito sa ating programa. Maraming salamat po, at maging sa ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa atin. Maraming salamat po. At maging sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat po. At syempre, bago tayo magpatuloy sa ating tatalakayan, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. So umaga po ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan na naman po natin ang mga pangyayari ho dito sa ating bansa, na kung saan hanggang ngayon po ay natatamasa po natin ang paghihirap. Napakarami po mga naghihirap ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, dumadaing ho sa paghihirap. Dumadaing ho sa sobrang pagtaas ng mga bilihin. Yung mga sinasabi ho ngayon na pinapababa na daw, ay pera sa totoo lang ho wala pong hindi epektibo yung ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Patuloy pa rin po, marami pa rin po nagsasamantala ng presyo ng bigas. Dapat to umikot ho ang ating gobyerno sa buong Pilipinas, hindi lamang ho sa Metro Manila. Dahil hindi lang naman po ang Metro Manila ang may tao. Dapat to pagalawin ng ating Pangulo yung mga ahensya na, kasi marami ho kung sa Metro Manila o kasi kayo magpo-focus lang, kawawa ho yung mga tao dito sa probinsya. Dahil hanggang ngayon ho, napakarami pa rin po mga kababayan natin na dumadaing. Sabi nga ng ating mga kababayan, may tumawag ho sa akin dito. Sabi nila, akala ba namin ipinabawas na ni babalik na sa 41. Abay, bumaba lang ng piso. Hindi bumalik sa 41. Kundi binawasan lang ng piso. Alam mo mga kababayan, sa totoo lang, anihan na ho Diba dapat bababa na ang presyo? Baka naman yung bumababa lang yung presyo dun sa mga naaabot ng mga media. Binababa nila para hindi sila mabuking. Paano yung mga kasulok-sulukan dyan na hanggang ngayon? Talaga mga Pilipino talaga, Kaya dapat silipin ho ng ating Pangulo at demando niya na yung mga palengke sa mga probinsya. Dapat to, alam niyo mga kababayan, nakakaawa na ho ang sitwasyon talaga ng ating mga kababayan. At talagang sa totoo lang, balita ko nga sa taong ito, napakaraming mga estudyante ang hindi muna nakapag-aral.
dahil sa hirap ng buhay. Marami sa mga estudyante ngayon na mas pinili pa na magtrabaho na lang muna. Mas pinili pang pumasok muna sa construction, piniling pumasok muna kung saan sila pwedeng mamasukan ng trabaho para sa susunod na pasukan ay makapag-aral na sila. Oh, sana ho matugunan ho ito ng ating Pangulo. Alam nyo, sa totoo lang, mga minamahal kong mga kababayan, ito po yung ebidensya. Ito po yung ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi ng dating administrasyon na kapag siya ang nakaupo ay magkakaroon ng pagbabago. Sabi niya magkakaroon ng pagbabago. Pagbabago o panggagago? Marami yung ginago, yung dating administrasyon, lalong-lalo na si Duterte, yung mukhang demonyo na yan. Patutunayan ko po sa inyo ang mga kalokohan yan at dito po ihahayag namin sa inyo. Yung lahat ng kabulastugang kahayupan kung ilang bilyon. Sa totoo lang, ang ninakaw nito ni Duterte. Buhay trilyonaryo ho to ngayon. Dahil simula ho, ayon ho sa ating napag-usapan ng mga nakaraang vlog natin dito, taon-taon nawawalan ho tayo ng 700 billion. 700 billion. Walang makaimik. Walang makaimik noong mga panahon na yun. Nakabusal ang mga bunganga. Gusto man pumalag ng ibang senator, hindi. Kasi bakit? Panahon yun ni Hitler. Sino man ang sasaway sa kanya, sino man ang sisita sa kanya, pag hindi ka ginawa ng kaso, patutumba ka. Ang nakulimbat ho nung panahong administrasyon Duterte na dapat ho ngayon ay tinatamasa natin, sa totoo lang, umabot po ng 1.4 trillion. Alam mo yung 1.4 trillion na yan? Kung yan po ay ginamit ho ni Duterte doon sa sinasabi niyang pagbabago, malamang hindi na po tayo umaharap ngayon sa mga paghihirap katulad dito. Maraming mga presidenteng nagdaan puro pangako. O ito ngayon, bagong mukha. Anong klaseng mukha? Mukha ni Robin Padilla na di may tsura. Bagong mukha daw. Bagong mukha. Tingnan natin kung anong klaseng mukha. Baka naman lahat ng tao dito sa mundo, magbago yung mukha. Yung dating mataba, papayat. Dahil wala nang makain. Wala nang mapapa. Alam nyo mga kababayan, makikita ho natin yung resulta ng mga nakarang administrasyon kung naging totoo siya o siya ba ay sinungaling. Pagbabago daw eh. Pag sinabi pagbabago, dapat ang kinakaharap natin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Diba? Hirap na nga tayo nung panahon ng administrasyong Gloria Macapagal. Hirap yung mga kababayan natin, administrasyon na Aquino, hanggang sa naging si Duterte, pinagyabang pa niya. Diba? Pagbabago. Dito natin, tatalakayin natin dito sa ating vlog ngayon, kung ito ba si Duterte ay nagbigay ng pagbabago sa ating bansa o nanggagago lang. Hindi, para malinaw. Kasi marami mga naniniwala sa kanya na tinutulonggis lang niya. Naniloloko niya. Akala ng mga kababayan natin, totoo si Duterte, hindi nila alam na dapat yung ninakaw ni Duterte na 1.4 trillion na halaga sa kanyang administrasyon na dapat ngayon ay ating natitikman, natatamasa natin, na ibibigay sa atin. Pero wala, napunta lang sa isang bulsa, napunta lang kay Bongo, napunta lang sa kanya, napunta lang sa kanyang mga napunta lang sa mga kabinete niya. Mga gunggong, mga walang niya, mga magnanakaw, mga mandarambong. Talo pa ninyo yung mga
Ano tawag nito? Yung mga mandarambong sa dagat? Yung mga pirata. Alam niyo mga kababayan, kung hindi lang pinagkait sa atin o ninakaw ng administrasyong Duterte ang lahat na para sana sa atin, marahil nagkaroon na ng tunay na pagbabago itong ating bansa. Kung maalala ninyo mga kababayan, malakas ang loob ni Duterte sa kanyang unang State of the Nation address. Nabubuwagin daw niya ang korupsyon sa gobyerno sa ilalim ng kanyang termino. Sa sinabi niyang yun, ang daming humanga. At pumalakpak syempre. At ang daming naniwala. Dahil akala ng ating mga kababayan, yun na ang katapusan ng mga paghihirap nila o paghihirap natin. Dahil hindi naman siguro lingid sa ating lahat na matagal nang nababaon sa kahirapan nitong ating bansa dahil sa mga magnanakaw na politiko na nakaposisyon dito sa ating bansa. Pero hindi alam ng ating mga kababayan na yun ay prank lang. Paano ko nasabi na yun ay prank lang? Ito po yung isang halimbawa. Kung maalala po ninyo, noong panahon ni Digongyo, yun po ay panahon ng COVID kung maalala ho ninyo. Inilabas ng Commission on Audit o COA ang ulat nito ukol sa mga ahensyang di buo na nagagamit ang kanilang pondo o di kaya ay bumibili ng mga kagamitang doble o triple sa karaniwan nilang presyo. Naging usapin ho to. Ang ibig sabihin no, yung presyo na nagkakahalaga ng halimbawa ho, 10 piso, gagawin ho nilang 30. Nakukuha nyo po? Inilahad ho ng COA, inilahad ho ng Commission on Audit yung kalokohan ng kabinete ni Duterte at maging ng administrasyong nito ni opisina ng presidente. Yung kanilang mga katiwalian. Dito pa lang po sa entradang ito, na paglalahad ng COA ay nabuking na ho yung kasinungalingan, yung katarantaduhan, yung kademonyuhan, yung kawalangyaan o kagarapalan ng muka dito ni Duterte. Ano pa po ang sunod na mga nangyari? At ano pa? At sino pa? Halimbawa po, para lamang po sa inyong kaalaman pag-usapan natin yung Department of Education o Education. Nung panahon ni Duterte, ang itinalagan yung kalihim nun, kung hindi ako nagkakamali, parang si Yunor Magtulis. Hindi pinagamit ni Duterte o pinalabas kay Yunor Magtulis yung pondo ng Department of Education na nagkakahalaga ng higit 20 billion budget nito. Gayong maraming estudyante ang hirap na punan ang kanilang pangangailangan para sa remote learning. Nung si Sara si Sara Duterte na ang pumalit, hindi na malaman kung nasaan napunta yung 20 billion na yun. Saan kaya napunta? Hindi man lang inalam ng COA. Malamang, nung pag-alis siguro, nito ni Leonor Magtulis, sinama na sa kanyang pag-alis. At malamang, pinaghatian na ito, sino pa bang makikihati doon? Natural. Di yung gahaman sa pera. Na mukhang demonyo. Eto pa. Pag-usapan naman po natin yung Department of Labor and Employment. Hindi rin, noong mga panahon ni Duterte hindi rin nakakuha ng tulong ang mga manggagawang benepisyaryo ng mga ayuda sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Kung may natanggap man ito
ay mas mababa kumpara sa 5,000 o 10,000 na dapat nilang makuha. Diyan nyo makikita yung kabulukan, kabulastugan, kahayupan, katarantaduhan, kademonyuhan o kasinungalingan na nagsasabing may pagbabago. Na hindi alam ng ating mga kababayan na sinasabi niyang pagbabago ay panggagago. Panggagago sa taong bayan na kung saan naniwala sa kanya sa mga sinabi niya. Alam niyo mga kababayan, hindi nakataka-taka. Alam niyo kung bakit walang pumapalit kay Duterte doon? Walang nagiging ibang mayor doon? Marami ho silang estilo doon na natuklasan namin. Kapag may gustong tumakbo bilang vice mayor, automatic na, tumba na. Kaya wala naglalakas loob sapagkat kasabwat lahat magaling. Magaling magbuo si Duterte ng grupo na kung saan makakasama niya sa katarantaduhan, kahayupan, kademonyuhan. Biro mo ha. Halos lahat to ng departamento noon hinadlangan ni Duterte. Biro mo doon pa lang ha. Doon sa DepEd 20 billion. Saan napunta? Saan napunta yung 20 billion? Bakit hindi ngayon pinag-uusapan yan dyan sa COA? Bakit hindi pinag-uusapan ngayon dyan sa Senado? Bakit nakatutok sila doon? Yes, dapat din tutukan din si Sara dahil nagmana sa tatay niya. Pero may mas malaki ho na nakulimbat. Biro mo ha, in-announce na ho ng COA 700 billion ang nawawala kada taon. Bakit hindi niyo yan hinahanap? Takot kayo ipatumba ni Duterte? O maraming nakapalibot dyan ng mga politiko na kasabwat ng mga nakaraang administrasyon. Yan lang naman yun eh. Diba? Kaawa-awa yung ating mga kababayan. Nagkakahalaga ng 1.4 trillion ang nawawala. O isinama ni Duterte nung siya ay umalis sa kanyang termino. Kaya nga po sinisikat ng mga Duterte na manatili sila sa pwesto maging si Sara nang sa ganun dahil alam nila na may mga nakaamba nahahabol sa kanila pagdating ng panahon kapag sila ay wala na sa pwesto. Sinisikap nilang lagi silang nasa pwesto para pagtakpan ang kanilang mga kahayupan, mga kademonyuhan, mga kasinungalingan, mga katarantaduhan. Yan po ang katotohanan. Kaya gusto ni Sara, gusto nila magpumilit na nasa pwesto. Natikman nila yung bilyong-bilyong pera, natikman nila yung trilyon-trilyong pera. Kaya nagpapakasasa sila. Ano pa? Di ba kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan? Mismong Department of Health o DOJ na pangunahing ahensyang tumutugon sa COVID-19 noong mga panahon na yon ay natuklasan ding nagwawaldas ng pondo para sa mga esensyal na kagamitan gaya ng face shield. Natuklasan ding gumagastos ng labis ang nasabing ahensya sa pagbili ng mga dapat ay murang mga kagamitan mula sa isang korupsyong konektado kay Michael Yang na dating economic advisor ni Duterte. Biro nyo kung gaano kagarapal at talagang halos lahat to may koneksyon sa kanya. Lahat to ng gumagalaw may koneksyon sa kanya. Ibig sabihin lang, meron siyang komisyon sa lahat ng yun. May nakukuha siya doon. Lahat may koneksyon. Mga kababayan, yun po ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Nung mga panahon na yon, sa totoo lang, marami na hong nakapansin. Napansin nga ho ng mga mga mambabatas eh. Kung maalala ninyo, napansin ng mga mambabatas ang kahina-hinalang pagkapanalo ng Parmali, kung di ako nagkakamali, Parmali sa bilyong-bilyong halaga ng kontrata para mag-supply ng mga medical na kagamitan. Gayong bagong tayo lamang ito at maliit pa lamang ang kapital.
Samantalang maraming mga malalaking kumpanya dyan, bakit hindi doon umano si Duterte? Ito pang masakit mga kababayan na talagang nakakagalit. Nagawa ng pamahalaang Duterte na gumasta o mangutang sa ibang bansa para lang sa overprice. Kung mapapansin nyo, talagang sinadya nila na mangutang ng ganong kalaking halaga. Na mga kagamitan sa gitna ng sunod-sunod na protesta ng mga manggagawang medical na hindi nakatanggap ng sapat na kompensasyon o kakarampot ang nakuhang hazard pay at iba pang allowance. Sa totoo lang, napakarami mga kababayan natin ang nakahalata doon sa mga pagnanakaw na yon nung panahon ng administrasyong Duterte. Yung mga sinabi ng COA na yon, hindi lang yun yung una na binanggit nila yung katiwalian ng administrasyong Duterte. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa nakukumpleto ng PhilHealth, sa totoo lang ang pag-liquidate nito sa nawawalang 15 billion mula sa interim o reimbursement mechanism. Isang eksema di umano ng cash advance noong 2020. Sa kasagsagan ng pandemya, nagdulot ang kontrobersyang ito ng galit ng publiko. Hirap pa mga ospital noon at maging hanggang ngayon na panatilihin ang kanilang mga operasyon dahil nga sa di pa nababayarang utang ng PhilHealth. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, si Duterte ang may kagagawan yan. Tao niya lahat yan eh. Lahat po yan. Mayroon po siyang koneksyon dyan, mayroon po siyang alam dyan. Kapag nabubuking yung mga tao niya dahil siya yung nasa kapangyarihan, agad niya po napapawalang sala yan at hindi po nabibigyan ng aksyon. Yan po ang katotohanan. Kung maalala ninyo, kung si Gloria Macapagal Arroyo nga, di ba? Maalala ninyo, inimpluwensyahan ni Duterte sa pagpapawalang sala sa pandarambong ni Gloria Macapagal Arroyo. Ilang buwan lang mula nang mahalal siya bilang Pangulo bago matapos ang taong 2020, itinalaga niya si Arroyo bilang presidential advisor sa mga proyekto sa Clark. Kung di ako nagkakamali, sa Pampanga yung Clark na yon, kasama sa mga proyektong inaasahang pagpapasyahan ni Arroyo ang mga establishmento ng Philippine Offshore Gaming Operation. Gayon din ang mga negosyo sa real estate ng ipapatayo ni Michael Yang sa Clark sa Freeport soon. Biro mo kriminal. Porket mga kakampi, di ba? Marami siyang ginawang kalokohan, marami siyang ginawang katarantaduhan. Ang laki nga ng pagbabago. Dapat ngayon nakakulong pa yun ngayon si Gloria Macapagal Arroyo dahil sa dami ng ninakaw din niya. Biro mo basta magnanakaw, okay na okay si Duterte. Basta mga mandarambong, ayaw niyang makulong. Kasi bakit ayaw din niyang makulong? Grabe. Biro mo kung gaano katanga. Napatunayan na nagkasala ng dambong, nagnakaw ng bilyon-bilyon, pinakawalan niya. Ginamit niya yung kapangyarihan niya. Samantalang yung isang tao dyan na nagsasabi ng totoo, pinagtatanggol lang katotohanan, pinipilit niyang ikulong, pinipilit niyang bigyan ng kaso. Diba? Tingnan nyo si Trillanes. Sino ba sa kanilang dalawa ang MPA? Sige nga. Diba si Duterte? Nakaupo siya. Nagmukhang MPA tuloy si Trillanes. Binaligtad niya ang lahat. Kawawa. Yung sundalo natin na magiting ginawa lang nila na grabing kahayupan, katarantado. Kaya sabi ko nga, konting panahon na lang mga kababayan. Pag namatay itong si Duterte, marami hong magdiriwang dahil talagang napakahayop, napakademonyo tong hayop na to. Ito pa, kung maalala ninyo mga minamahal kong mga kababayan, ito po yung isa sa hindi malilimutan ng ating mga kababayan. Yung yung taong kung maalala nyo, no 2017, noong 2017 naman,
ng matuklasang may kinalaman si Nicanor Paeldon sa pagpuslit ng bilyong-bilyong halaga ng shabu sa Bureau of Customs na pinamumunuan niya. Alala niyo mga minamahal ko mga kababayan, namanata pa si Duterte sa katapatan ni Paeldon. Sa halit na si Bakin at ipakulong ito, inilipat niya si Paeldon sa Office of Civil Defense. Kundi ba naman santambak na gagot, siraulot demonyo tong dating presidente natin. Porket tao niya, dinepensa niya kahit pa ito ay kasabwat sa bilyong-bilyong halaga shabu na ipinuslit. Ewan ko lang, kung bakit ganun katanga kasiraulo o baka marami ng adik talaga dito sa ating bansa kaya nakikisa sila kay Duterte. At matapos nito'y tinalaga naman ang huli bilang Director General ng Bureau of Corrections. Sa kabila na sa kanyang kawalangyaan na nadawit siya sa bilyong-bilyon inilipat lang ni Duterte sa katagalan ginawa pang Bureau of Director ng Director General ng Bureau of Corrections, kung saan pinasimulan ni Paeldon ang maagang pagpapalaya sa mga nakakulong kapalit ng sandamakmak na salapi. Sa totoo lang ang laki ho na naging pera nila. Dahil noong mga panahon ho na yun, yung mga hindi dapat palayain dahil mga wala hong kwentang tao at talagang walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Pinakawalan ho ni Duterte sa pamamagitan ho ni Paeldon na kanyang itinalaga, kapalit ho na naglalaki ang mga pera. Grabe, ganun kawalang niya, kasiraulo, gago, demonyo itong si Rodrigo Roa Duterte. Grabe ho yung kanyang proteksyon na ibinibigay sa kanyang mga tauhan. Mga tauhan na talagang masasabi mo mga demonyo, mga hayop, na walang karapatang mabuhay dito sa ating mundo. Grabe. Hindi ba nakita ng ating mga kababayan yun? O nagtanga-tangahan kayo? Baka naman din kayo. Nagkaroon kayo ng komisyon kay Duterte. Lantaran na nga Wala namang kasinungalingan dito dahil ito nakalantad to Hayag sa lahat, sa buong mundo, sa lahat ng Pilipino ang nangyayari, pero bakit ang daming bulag o bingi o baka marami ng MPA? Alin dyan? Dahil mahaba na po yung ating oras, sa susunod po, babanggitin pa rin ho natin dito yung ilang pang mga tiwaling opisyal na itinalaga ni Duterte noong mga panahon niya. Para paalala ko lang sa inyo na hindi nakataka-taka kung bakit gumagawa ho ng krimen o kahayupan, katrayduran o pagnanakaw itong anak niya ngayon na gusto maging presidente. Tama na. Trilyon-trilyon na ho ang ninakaw ng mga Duterte sa atin. Pag pinasok pa po natin to si Sara, alam mo yung trilyon-trilyon na yon na ninakaw ng mga Duterte? Kung yon ay binayad sa utang ng Pilipinas, siguro nabawasan. Pero ang nangyari hindi. Habang bago ang presidente, paakyat ng paakyat, pataas ng pataas ang utang natin sa ibang bansa. Na darating yung panahon na baka, di ba? Buti sila, marami silang pera. Yung mayayaman nila, ang daming pera nila. Di ba? Ang dami nila pera. Anytime. Pag pinaalis tayo dito sa ating bansa dahil nga bayad na tong bansa natin, baka itong ginamit na collateral, natural ito. Di ba? Paano tayong mga mahirap? Kanya-kanya tayong langoy. Kanya-kanya tayong gawa ng bahay sa gitna ng karagatan. Samantalang yung mga magnanakaw, yung mga hayop, mga demonyo na mga magnanakaw sa ating gobyerno, pwede sila pumunta sa ibang bansa, magpakasarap sa buhay. Ganun sila wala sila pakialam sa atin. Bakit? Ano ba nila tayo? Pag namatay tayo, wala naman sila pakialam Hindi naman tayo nila kaano-ano. Diba? Ganun sila. At dapat yan ang malaman ng ating mga kababayan na itanim ninyo sa isip puso ninyo na hindi lahat ng mga politiko na nagsasabi ng ganito, ganyan, totoo. Tingnan nyo, example ko lang Sabi ni Duterte, 6 months tapos na, wala nang adik dito sa Pilipinas. Natapos na lang yung 6 na taon hanggang ngayon. Tinutugis pa rin ni Marcos yung mga sinasabi niyang tapos na.
Mas marami yung naiwan kaysa doon sa tinumba niya. Bakit? Maling tao yung mga tinumba niya. Ang tinumba niya kasi ng mga panahon nun, yung mga inosente. Imbes na yung ipatumba niya, yung mga inuutusan niya, dahil yun naman pala talaga ang totoong mga protector ng mga droga at yung mga talaga, yun naman pala talaga yung mga gumagawa ng drugs dito sa ating bansa. Biro niyo, may natuklasan nga, di ba? Laboratory, ang nagmamayari ay general. Eh di dapat pala ng mga panahon na yon, imbes na taasan yung sweldo ng mga pulis, mga sundalo, pinatumba niya yung mga tiwaling pulis na protector at sila ang nagpapadami ng shabu dito sa ating bansa. Na kung saan, shabu na nanggagaling sa China. Na pinapakalat naman ngayon ng mga drug lord katulad ni Tebes, katulad ni yung anak ni Duterte, sino yun? Si Paulo Duterte, na mukhang demonyo rin, mukhang puwet ng demonyo. Kaya mga kababayan, pasensya na ho kayo. Sinasabi ko lang ho dito ang katotohanan. Muli, sinasabi po ninyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.